Magandang araw po, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao, of course, mga nakikinig sa atin abroad, magandang araw po sa inyo. Si Marcoleta po, galit na galit. Gustong manakit. Kasi, yung presensya ni Trillanes dyan sa Senado, yung moment na dapat aarestuin si Bato, hindi nagustuhan ni Marcoleta yan. Nanggagalaiti siya. Okay, for context, ano ba yung dahilan bakit nandoon si Trillanes sa Senado? Hindi naman siya parte ng NBI and ng Philippine National Police. Kumbaga, wala siyang personality or wala siyang purpose bakit dapat siyang mag-serve ng warrant of arrest. Ganito po ang nangyari niyan. Pinaliwanag po ni Trillanes. Sabi ni Trillanes, inimbitahan ako mismo ni Bato. 'Di ba? Sabi niya, sumama ka pa sa kanila, ikaw pa ang magposa sa akin. So, ginawa lang po ni... Bagamat pang-inis ito, no? Alam niyo naman yan, common sense naman yan, no? Bagamat ginawa lang ni Trillanes, yung hiling sa kanya, di ba? Ito, kumbaga, fulfilling Bato's dream. Yan lang yan eh. So, yun yung number one reason kung bakit nandoon si Trillanes. Imbitahan niyo ako dito. Sinabi niyo mismo, ako muna magposas. Di pumunta ako dito. Yun ang hindi nagustuhan ni Marcoleta. Kaya inis si Marcoleta dyan. Nakita niyo yan? Ka-coffee. Kala ko nang una fake news. Ito, legit pala. Totoo nga sinabi ni Marcoleta. Sabi niya, ni Senator Rodante Marcoleta, oy nga pala ha, balita ko ha, mukhang ibabalik sa kanya ang Blue Ribbon Committee ha. Anyway, ibang topic na yun, no? Sabi ni Marcoleta, and I quote, kapag sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng tae, that's the term ha, senador yan ha, pag sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng tae, kakain siya ng tae, end of quote. Yan ang sinasabi ni Marcoleta kay Trillanes. Kasi nga naman, unang-una, sige, real talk tayo. Ang presensya ni Trillanes dyan, in a way, nang-aasar yan kay Bato. Diba? Gusto ni Trillanes ipamukha, kala mo ha, binabluff namin kayo ha. Ito na. Your wish is my command. Yan na. Nirequest mo ako, sige, andi dito na ako. Bagamat wala siyang personality, he is not part of the authority, tinupad niya lang yung kahilingan. Alam niyo naman, pun intended yan, ka-coffee. May halong pang-iinis yan. May halong pang-iinsulto yan kay Trillanes. Hindi mo naman siya mapipigilan, di ba? Nirequest sa kanya no? Banat kay Trillanes, question ni Senator Rodante Marcoleta ang paliwanag ni dating Senador Sonny Trillanes kung bakit siya sumama sa tangkang pagsilbi ng International Criminal Court or ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Nauna lang sinabi ni Trillanes na personal request ni Senator Bato na samahan niya ang mag-aaresto sa senador. Di ba? Wala na question dyan. Wala na question dyan. Kasi request ni Bato, pinagbigyan lang yung request niya. Anyway, let's move on sa next topic. Kumakalat po ngayon sa mga kalsada itong poster na to. I don't know kung nakita nyo na yan, pero nakikita ko po ito sa feed ko, no? Wanted, Bato de la Rosa for crimes against humanity. Yan po yung poster, oh. Baka nakita nyo na yan, parang alam ko, dyan along Commonwealth yan, sa Quezon City nilagay, no? Bato de la Rosa, not a fugitive. Sabi po ng kanyang abogado. Malamang, abogado mo yan Yan ang paliwanag ng lawyer mo, hindi siya pugante. Pero we have to remember, ang Office of the Solicitor General mismo, OSG, ang Solicitor General mismo, ang Solgen, ang abogado ng gobyerno ng Pilipinas, ang law firm ng gobyerno ng Pilipinas o Solgen, ang nagsabi na si Bato ay isang pugante. Hindi ko gawa-gawa yan, hindi yan gawa-gawa ng mga vloggers, etc. Si Bato po ay isang pugante, galing mismo yan sa Office of the Solicitor General. Kumpirmado po mismo, again, kumpirmado po mismo ng Department of Justice and even ng NBI and even ng ICC na valid po itong warrant of arrest na in-issue ng ICC laban kay Bato. So isa po siyang pugante. So wala pong mali dito sa poster na yan na kumakalat online dahil siya po ay isang wanted gaya ni Harry Roque. The camp of Senator Ronald Bato de la Rosa cried foul over the Office of the Solicitor General labeling the lawmaker as a fugitive and questioned anew the legality of the International Criminal Court arrest warrant. Yan na naman tayo Ewan ko, paulit-ulit tayo. Kailangan pa nating lecturean itong mga to. Anong pagkakaiba? Sige ha, mga dilis na nakikinig sa atin. Maraming dilis nagbabantay dito sa atin mga basher natin no?
Anong pagkakaiba ng kaso ni Digong at ng kaso ni Bato? Parehas, di ba? Crimes against humanity. Tandem yan, dalawa na yan eh. Asaan si Digong ngayon? Andiyan sa ICC. Bakit? May narinig ka bang ruling ng Korte Suprema na kini-question? O sinasabing mali ang naging pag-aresto ng gobyerno ng Pilipinas o ni General Torre kay Digong? Wala. Yung issue ninyo ng jurisdiction, again, uulit-ulitin ko sa inyo ha, ilang beses yun ang inapila yan sa International Criminal Court, yung pagki-question ninyo sa jurisdiction ng ICC. Anong desisyon ng ICC? Still, may jurisdiction kami dahil miyembro pa kayo ng ICC nung ginawa yung krimen na yan at nung isinampa yung krimen na yan. Wala. Walang kaibahan ng kaso ni Digong, walang kaibahan ng kaso ni Bato. Parehas na parehas. So kung si Digong nakulong nang walang ibang ruling ang Korte Suprema in favor sa pag-arrest ni Digong and even the ICC walang ibang ruling in favor sa pag-aresto kay Digong, bakit hindi kay Bato? Pareha sila ng sitwasyon. Kung naggawa kay Digong, dapat magawa rin yan kay Bato. Oh. Kaya lang, pugante ngayon si Bato. Ayaw magpakita. Pero darating din tayo sa punto na maa-aresto din yan. We have to remember, ka-coffee ha, 30,000 Filipinos. Yung iba dyan, adik. Pero marami dyan inosente, walang kalaban-laban, nanlaban. Dahil sa programa ni Bato, sa programa ni Digong. Tok-tok, hangyo. Kakatok lang daw, tsutsugiin naman. Sabi ng kanyang abogado, no? Nagagalit sila dyan. Senator De La Rosa is not a fugitive from justice. That characterization is legally baseless and unfair. Sabi po ng abogado nito sa Israelito Torion sa kanyang Facebook account na pinost niya po. Baseless and unfair. Naniniwala kayo dyan? Wala daw pong batayan at hindi patas ang pagtawag kay Bato de la Rosa na isang pugante. Sir naman common sense eh. May warrant of arrest ka, tumatakas ka sa arresting officer, anong tawag sa iyo? Hindi ka ba pugante? Valid yung warrant of arrest, no doubt. Valid yan. DOJ mismo nagsabi, NBI mismo nagsabi, ICC mismo nagsabi, valid yan. In the Office of the Solicitor General, lahat sila sinasabi, valid yung warrant of arrest na yan. Paano sasabihin mo baseless? Paano sasabihin mo unfair? Paano naging unfair yan? Kayo ang unfair. Kasi kapag ordinaryong tao, may warrant of arrest, mabilis ninyong maaaresto. Kayo ang unfair. Senador pa yan, ayaw magpa-aresto. Hindi mo naman pwedeng sisihin ng gobyerno, ang NBI, kasi ginawa nilang dapat nilang gawin, pero niloko sila ng Senado. Kunyari, under the Senate Protective Custody. Kaya hindi na aresto yan. Ang PNP may pagkukulang din. Si John Vic Rimulya may pagkukulang. Pero totally out of the equation kasi ang DILG eh. Hindi sinama si John Vic Rimulya sa mga nakakaalam na may warrant of arrest na nag-exist eh. Siguro dahil baka madaldal, ipagkalat sa lahat, kaya hindi na siya sinama sa grupo. Kaya wala siyang kaalam-alam. So hindi rin natin, in a way, masisisi ang PNP dyan. Ang masaklap dyan, ang Senado, dapat managot dyan. Kasi under your protective custody, kesyo sinabi niyo yan eh. Under the Senate Protective Custody, bakit yung pinakawalan? Si Robin Padilla, may kasalanan din. Ito pa, si Cayetano, may kasalanan din yan. May mga kasalanan kayo dyan, pinakawalan niyo yung pugante. Tapos ngayon, nagmamadali itong kampo ni Bato. Dapat daw agad-agad mag-issue ng temporary restraining order. Pati si Trillanes, isinama pa nila. Di ba? Malaki ang kasalanan ng Senado. Si Alan Peter Cayetano, malaki rin po ang kasalanan. Ka-coffee, ito, update tayo ha. Ang bilang po ng ating grupo-grupo dyan sa Senado ay 13-11. 13 po ang parte ng majority. Grupo po nila Cayetano. 11 naman po ang grupo ng minority. Yung grupo po nila Tito Soto. Doon sa 13 kasama si Bato na isang pugante. Let's assume magbotohan ulit dyan sa Senado. Mawawala na po. -1 yan. Magiging 12-11 na lang po yan. 12 ang majority, 11 ang minority. Si Jinggoy Estrada kakasuhan na po ng plunder. Si Chis Escudero malapit na rin po sampahan ng kaso. So kung 12 na lang po yan, tanggalin natin si Estrada, magiging 11 na lang po yan. Maikulong na si Chis Escudero, magiging 10 na lang yan. So, malaki po yung chance na mapapalitan si Alan Peter Cayetano. Yun ang dapat. Kasi hanggat nandiyan si Alan Peter Cayetano, kahit ano pang gawin yan, yes, nag-convene agad ng impeachment court agad-agad, may dugong dilis pa rin yan eh. May dugong Duterte pa rin yan. So, baka hindi pa rin maging patas yan.
sa pagdidigo dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. And we have to remind, paulit-ulit ito ka-coffee ha, hindi political persecution ang ginagawa kay Sara. Hindi propaganda lamang ang ginagawa kay Sara. Ang nangyayari kay Sara, inuusig siya ng batas dahil siya po iwinaldas ang kaban ng bayan ng confidential funds. That's the first one. Meron siyang yaman na hindi maipaliwanag na according sa Anti-Money Laundering Council, pumalo po sa 6.7 billion pesos ang total transactions. Nanuhol po siya ng mga kawani ng OVP at ng DepEd. Every month, sinusuhulan niya 30,000, 50,000. Anong kapalit nun? Diba? Umamin mismo yung mga nasuhulan dyan. At pang-apat, pinagtangkaan niya po yung buhay ng presidente. Inciting to sedition po yan. Malinaw na malinaw po yan. Yan po yung nasa articles of impeachment. Huwag tayo magpapabudol. Hindi ito propaganda, hindi ito political persecution laban kay Sara Duterte. Siya ay nagkasala, siya ay dapat litisin, at dapat siya ay managot sa mga kasalanan niya. Due process po ito, binibigyan siya ng chance na magpaliwanag. Sa House of Representatives, never siyang nagpaliwanag. Sa Senado, kabay, dapat po siyang magpaliwanag. As simple as that, ka-coffee. Ganyan lang po yan, no? Singilin natin yung mga dapat nating singilin. Kapag nagkasala ka, abay dapat magbayad ka. Hindi pwedeng absuelto ka kasi masasanay ang tao eh. O pwede naman palang gawin yan eh. Di ba? Iiwas na naman. Iiwas sa pananagutan yang si Sara Duterte. So exciting ang impeachment trial. Kaya nga kung matatanggal si Cayetano, mas magiging patas yan. Buksan yung mga financial transactions niya, etc. At the end of the day, sige, kahit hindi ma-convict si Sara Duterte, let's assume na mas marami pa rin po ang DDS senators dyan kasi 9 votes lang ang kailangan ni Sara Duterte, maabsuelto siya. Panalo pa rin po tayo. Hindi tayo talo. Diba? Dahil nabulgar po ang katotohanan. Nabuksan yung mga financial records. Napakita po yung mga transactions ni Sara Duterte. Yung unexplained wealth kahit papano nagkaroon ng mga ebidensya na ipresenta. Nalaman ng taong bayan yung kalokohan ni Sara Duterte. Yes, if ever, nanalo siya sa botohan, pero nanalo po ang taong bayan dahil nabulgar yung kanilang kalokohan. Nasa mga tao na lang yan kung iboboto siya, kung tatakbo siya sa pagka-presidente. Komento po ang iyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook, please, like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe, at magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Mamaya, Abante Bisaya! Alas 4 po, kasama natin si Mima Alicia sa ating YouTube channel. And of course, sa Facebook natin, Facebook din ni Mima at YouTube ni Mima. Abante Bisaya, alas 4 po hanggang alas 5 po yan. Live po yan, tutok po kayo mamaya. Bye-bye.